For today's video, gagawa tayo ng shurak na yung uso ngayon na shurak. Gagawa tayo. Yan. Yan kasi yung bet ng ating kliyente. Kaya yan naman yung ating gagawin ngayon. Ayan. Unang step ko rito, yan. Sinusukatan natin siya para sa mga shelves niya. Ayan. Bago natin siya i-build para hindi tayo mahirapan magsukat. At masiguro natin yung ating shelf ay pantay-pantay talaga siya. Ayan. Buuin natin yung pinaka-carcass niya. Ito nga pala ang bubutas tayo rito ng lalagyan ng pinaka-tornilyo ng ating gagawing shurak. Ayan. At ito gumawa ko dito ng extension para sa ating gagawin na pinaka-patungan ng ating mga sapatos. Ayan. Gagawa ko dito ng extension para sa ating jig para isa lang maging sukat ng ating gagawin. Ayan. Hindi na tayo magme-metro, susukat ulit. Hindi na ganun. Gagawin ko rito ayan, kung mapapansin nyo yan, patong lang ako ng patong, tulak lang ako ng tulak yan. Mas madali ang proseso natin kapag meron tayong ganitong jig. Mabilis yung ating magiging proseso. At saka at the same time, pantay-pantay pa siya. At meron nga rin palang dalawang drawer yung gagawin natin shurak. Ayan. Hindi ko kasi kabisado yung pangalan ng ganong shurak, pero yung kasi yung mga usong shurak ngayon. Kaya yun yung ating gagawin. First time ko nga lang palang gagawin to, kaya medyo matagal na proseso ng paggawa ko dito. Gawa nga ng pinag-isipan ko talagang mabuti dahil hindi ako pwede magkamali dahil lalong tatagal yung ating trabaho. Kaya bago ko gumawa ng isang hakbang, talagang kailangan okay na siya or hindi tayo magkamali. Malalo para hindi din tayo maubusan ng materialis. Once kasi na bara-bara ang paggawa natin, lalong dadami yung magiging gastos ng materials natin. At ito yung pinakapatungan niya. Kung papasin nyo, naka-group siya o naka-oval yung kanya mga dulo. Yan. Inagawa ko siyang oval para hindi tumatama dyan yung pinakasapatos niya. Hindi masira yung sapatos pagka tumama sa pinaka-edging o kanto. Yan. Kaya minasilya ko siya gamit yung aking daliri. Yan. Dinaliri ko siya dahil hindi siya kaya ng paleta. Yan, pala itong ilalim ng pinaka-drawer, yan, nilagyan din natin siya ng masilya. Para mas maging matibay siya. Yan, nilagyan ko din siya ng masilya. Yan, hanggang sa likod ng ating drawer, nilagyan natin ng masilya yan. Ayan, itong pinaka-carcass niya, padi peeler na ginamit ko dyan. Ngayon, proceed na ako sa pagliliha natin. Lihayin lang natin ito mabuti hanggang sa mapantay yung pinaka mga kanto na yan para pagka pinituro natin hindi halatang bakat na bakat yung pinaka lubak-lubak niya. Kaya kailangan talaga sa pagliliha. Diyan nakasalalay kasi yung ikagaganda ng ating pagpipintura para hindi lubog-lubog. Once kasi na hindi maganda pagkakaliha natin dyan, sigurado lubog yan, kita-kita yan. Kaya ako hindi naman saan talagang hindi ko rin maiwasan na kahit anong gawin kong liha talagang hindi ko maiwasan na nahalata pa rin yung mga dugtungan ng pinagpakuan talaga. Kung minsan talaga nahalata pa rin siya. After natin nun, pagka-primer tayo dito, ang gamit ko dito is epoxy primer gray. Yan, epoxy yung ginagamit ko sa ating pintura para mas maging matibay. Yan, primer lang muna natin siya. Tapos after 4 hours, pag natuyo na siya, tsaka lang tayo magkakulay. Lilihayin muna natin siya. Pagka nalihay, tsaka tayo magkukulay naman tayo ng ating gustong kulay. Maglalagay ako dito ng handle. Kung papasin nyo, ayan, kinuha ko na yung pinaka-center niya. Doon ako gagawa ng handle. Ito, yung pinaka-handle niya, ayan. Kinuha ko yung center ng handle. Lagyan ko nga siya ng tape para ma-recognize ko yung pinaka-center niya. Ayan. Ayan. Tsaka natin bubutasan. Sa pagbubutas, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng kawis sa ilalim para hindi mag-chips yung pinaka-ilalim niya. Ayan. After nun, ito yung second drawer. Pinatong ko na nga lang tong drawer natin na isa. Ayan. Gumawa na ako dito ng handle bago ko siya i-finish ng pintura.
Yan, ito na pinaka sa may shurak. Door ng shurak. Yan, pinato ko na lang ulit yung pinaka next step natin yan. Kumuha ko yung isa, bali dalawa kasi yung ginawa ko ditong door. Kaya yan, yung isa, pinato ko na lang yung una kong pinuhitan para hindi na ako magsukat ulit. At the same time, pantay na pantay siya. Ganyan ako gumagawa ng mga handle pagka maramihan. Tapos dito, lalagay ko na rin yung pinaka-backing niya. Ayan, papansin nyo yan, may groove yan. Yan natin susuot yung pinaka-backing niya. Ayan, susuot lang natin siya dyan. Ayan, para malinis tignan kasi kaya ganyan ginawa ko backing niya. Malinis siya tignan. Ayan, bago ko siya i-fix ng nailer, siguraduhin natin naka-square yung ating carcass para hindi tayo mahirapan sa pinto. Nilagyan ko din siya ng black screw para mas maging matibay yung ating backing. At sa pintura, naglagay ako dito ng hinalong ko yung acrylic na pintura ng gloss na may konting lacquer blue para mas maging makinis yung ating finish. Ang kulay nga pala to is combination ng white and gray. Ayan, white and gray ang combination color niya. Yan. After nang matuyo ng ating kulay, ito titiblo na ako dito para sa top coat natin. K92 top coat niya pala yung ginagamit ko sa top coat nila para mas maging makintab at mas maging matibay yung ating top coat. Yan, lagyan ko lang siya ng konting acrylic thinner para medyo mag-smooth pa ng konti yung buga niya sa ating spray gun. Yan, medyo mahirap nga ako dito ng top coat gawa nga ng sobrang lakas ng hangin. Mapapansin nyo talaga nagpapagpagan yung ating binubughan. Wala naman tayong magawa dahil wala naman tayong place ng ating pagpipintura, kaya no choice tayo kundi talaga magtiyaga na lang din. Ayan, napakalakas. Kaya papasan nyo, hinihintay ko munang huminto ng konti hangin bago tayo mag-spray. Pero talaga napakalakas talaga niya. Kaya hindi talaga natin mape-perfect yung ating pag-i-spray ng maayos. Gawa na sobrang lakas, pero okay lang yan. Kahit na paano, kikinta pa rin siya. Kaya nga ito na yung pinaka drawer face niya. Yan, bali dalawa yan, tsaka dalawang drawer. Yan, ginawa ko nga lang dito sa may drawer na to is tatlong patong ng top coat para mas maging mas makintab pa yung ating drawer face. Yan. Top coat lang natin lahat ng mga, lalo yung mga surface na kitang kita. Better na matop coat natin yan kahit yan lang makakita para naman representable sa labas. Kahit yung loob, kahit hindi na kasi may drawer naman yan. Ito yung pinaka-nut niya para dito sa ating gagawin na shurak na lalagyan. Yan. Lagyan ko nga siya ng contact cement o ng rugby para mas kumapit pa siya sa wood, para mas maging matibay pa, mas maging maganda pa yung ating gagawin. Yan. After rugby na yan, pati itong butas nilagyan ko din siya ng rugby. Tuyo siya ng mga 10 minutes, saka ko siya nilagay. Ito yung yung pinaka-guide ng kanyang drawer. Ayan, bubutasan ko siya kasi i-DIY ko pa siya. Medyo i-adjust ko ng konti yung butas niya. Gawa nga na para medyo lumaki pa ng konti yung lalagyan ng sapatos niya. Pagka medyo jumbo sapatos kasi o malalaking sapatos, ang rubber shoes na medyo malaki, mahirapan siya sumukso, kaya medyo nagsug ko siya papalikod para mas maging lumapad pa yung lalagay niya. Tapos kinountersink ko nga pala siya ng 10mm na drill bit. Ayan, kinountersink ko lahat ng lalagyan ng tornilyo. Black yung gagamitin ko dyan, ay papansin nyo, ayan, naka-countersink siya para yung ulo ng tornilyo ay lumubog. Ayan, ayan, ito na yung pinaka mga patungan niya. Ayan, naka-oval shape nga siya. Ayan, i-assemble ko muna siya.
bago ko siya ikabit. Para hindi na kasi ito madudukot kapag kinabit na natin sa pinaka carcass niya. Hindi na natin siya kayang ilagay ng ano. Kaya build muna natin siya bago natin siya ilagay dun sa pinaka carcass. Bali ganyan lang muna. Bali dalawang layer lang. Yung pangatlong layer hindi ko muna siya ilalagay. After ko na siyang mailagay, kung papasin wala pa yung pangatlong layer niya, para maidali ko siya mai-screw dun sa pinaka box niya. Ayan, saka ko pala siya nilalagay. Saka na-screw ko na siya, saka ko pala ilalagay yung pinaka pangatlong drawer niya o pangatlong salansan niya. Ayan, hindi ako siya nilalagay. Gumamit ako dyan ng 1.5 inches na black screw para medyo mahaba siya, kasi medyo makahabaan itong ginawa ko turak na to. Dahil ito yung kasi na binigay ng sukat ng ating kliyente. Yan. Tapos dito may dalawang drawer. Yan. Kung papasin nyo nga dyan, walang groove kasi ayaw niya ng may mga groove or may mga design. Papasin nyo kasi ganyan para mas maging malinis yung tignan. Ayan. Pwede ko siya na black handle na rin. Tama-tama. Ito talaga yung mga ginagamit ko dito. At mas bagay talaga siya sa white. Ayan. Ayan itsura. Ito yung sinasabi ko kanina na kinountersig ko yung screw niya. Ayan, papansin nyo, dito dapat sa gitna yan, pero in-adjust ko siya sa papaloob para itong part na to ay lumapad pa siya para sa mga rubber shoes, para magkasya talaga yung pati rubber shoes dito. Kaya sinagad ko siya sa pinakadulo. Yan. Diyan ko lang siya nilagyan pa ng dalawang black screw. Yan. Para madukot pa natin. Yan. Ka-groove siya. Yan. Ang papa naka-flash siya. Para pag sinarado natin, hindi may tendency na hindi natama yung ulo niya dito sa ating board. Yan. Kasi once na naka-usli yan, natama siya sa board, doon nagkakaroon tayo ng chips dito sa pinaka-board niya. Para maiwasan nyo, kinountersink ko pa nga siya. Ayan. Kaya naka-flash siya. Ayan. Tsaka dito sa clearance ko dito nilagay isa 1/4. Ayan. 1/4 or 3/16. Pwede rin 3/16 o 1/4. Pwede na yan. Depende yun sa magiging carcass nyo. Kasi ang ginawa ko dito ng opening niya is inset. Inset drawer yan. Inset din yung lahat na drawer face niya. Medyo mahaba nga ito na 125 cm mula sa dulo hanggang dito, kaya mahaba siya 125 cm. At meron siya naman siya dito na lapad na 32 cm o 1 feet. Ayan, 32 cm o 1 feet. Ayan. Tapos yung mga yung pinaka pinto niya, mayroon siyang height na 38 cm. Ayan. 38 cm. Mas mainam 38 cm o mas mahaba pa para hindi sumabit yung baka, yung mga rubber shoes o mga sapatos. Ayan, papasin nyo. Ayan na siya. Ayan. 2, 4, 6. Bali, 6 na sapatos ang kasya dyan. 6 na pares. 6 na pirasong sapatos. 6 na pares. Times na 3. 18 yung kakasya dyan sa isang lalagyan na yan, plus sa baba isa mga aabutin siya ng 36 pieces. 18 plus 18 is 36 pieces o 36 na pares ng sapatos yung kakasya dyan. Isipin nyo kung gano'ng karaming sapatos ang malalagay nyo sa ganyang sapatosan. Kaya ito is napakaganda rin na lalagyan talaga ng sapatos, at the same time napakaganda niya pang tignan dahil nasa uso siya. Yan, napapansin nyo, ang ganda niya tignan. Yan, thanks for watching guys.